Alright mga friend, what's up? Nagbabalik po ang inyo pong kaibigan sa R. Margan. Si Lord ang magaling mga friend, hindi ako. Ako lamang ay ginagamit ng Panginoon para i-expose ang parisines. I-expose ang mga gawaing makaparisiyo na ako man mismo sa aking sarili ay ginawa ko noon. Yung mga katuroang makaparisiyo na yun ang aking ine-expose ngayon. So, sabi ko nga, bari-bari. Okay, magbari-bari na tayo. Bari-bari! Bato-bato sa langit ang matamaan. Huwag magngangalit, lalo nang walang ipin. Peace. Ayan. Pinapatawa ko lang yung aking sarili mga friend, right? Hindi maganda na tayo ay masyadong seryoso sa buhay dahil dumating ang Panginoon upang bigyan tayo ng buhay na kasiya-siya. Dito ako nasisiyahan yung mag-share sa inyo ng katotohanan ni Jesus. Nasisiya ako na mag-share sa inyo ng katotohanan ng talagang ministry, talagang misyon ni Jesus. Alright? Yung talagang mensahe ng Panginoong Jesucristo. Yun ang dinadala ko sa inyo. Pero syempre, masasagasaan talaga yung mga masasagasaan, lalo na yung mga makapariseo. Dahil kung naiintindihan natin, kung napapansin talaga natin, yung naging ministry ni Jesus, number one na against sa kanya ay yung mga taong simbahan, yung mga guro, mga teachers, mga priests ng relihiyon, mga teachers ng mga katuruan ng scripture. Di ba? Number one silang against. So kaya ngayon, ako ay nagsasalita rin, ako ay nagtuturo about Jesusness. Number one din na against ay ang mga taong simbahan. Kahit pa ito ay born again. Dahil hindi nila naiintindihan ang talagang mensahe ni Jesus. Ang naiintindihan lang nila is Jesus the Son of God. Katulad ko, ako man, ang naiintindihan ko lang noon ay Jesus is the Son of God. Ang naiintindihan ko lang is Jesus is Lord. Jesus Christ is Lord. Yun lang ang naiintindihan ko. Na si Jesus lang ang the way, the truth, and the life. Yun, memorize ko yun. Jesus, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, to whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yun lang, ganun lang. Yun lang yung naiintindihan ko noon. But I thank God because He opened my mind. He opened my understanding about the true mission, the true message, the true ministry of our Lord Jesus Christ. Kaya ngayon, ako ay nagtuturo sa inyo about Jesusness. Maraming mga Kristiyano ang nagtataka. Ano ba yung Jesusness na yan? Bago muna namang pinapauso yan. Okay, tatanungin ko kayo. Anong pagkakaiba ni Jesus sa Christ? Jesus Christ. Anong pagkakaiba ng Christ-likeness sa Jesusness? O anong ibig sabihin ng Christ-likeness? Di ba? Alam natin is Christ-likeness meaning is Christ-like or katulad ni Christ. O diba? Yun din, ganun din yung Jesusness. Katulad ni Jesus, yung Jesusness. Jesusness means is more on Jesus. The way Jesus taught, the way Jesus preached, the way Jesus taught, and the way Jesus applied the law. The way Jesus interpret and reinterpret the law. And the way Jesus judged the sinners. And that is Jesusness.
Kaya hindi bago ang Jesusness, mga friend. Bagong term lang ng Christ-likeness, pero parehos pa rin yan. More than 2,000 years ago, nandyan na yung Jesusness. Hindi lang natin nadidiscover, hindi lang natin nalalaman kasi hindi tayo nag-e-explore. Nagpapakulong tayo sa iisang kaisipan, sa iisang katuruan. Kailangan nating i-explore, mga friend. Dahil binigyan tayo ng Lord ng utak, ng isip, para i-explore ang talagang mensahe ng Diyos. Dahil binigay ng Panginoon na lahat, iniwanan na tayo ng Panginoon. Lahat. It is finished. The only thing we do is to discover the beauty, the goodness of our Lord Jesus Christ through His teaching, through His parables. Lalo na yung mga parables, mga friend. Alright? Ang parables niya, almost symbolic, metaphoric, ang kanyang mga katuruan. Hindi lang siya literal. Alright? Symbolic yan. Kaya kailangan natin talaga buksan yung ating isipan, buksan yung ating pangunawa para makapasok ang mga bagong mga bagay. Kaya nga sabi niya sa 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things has gone, the new things has come. Para makapasok ang mga bagong bagay, kailangan alisin natin yung mga luma. Hindi ko sinasabing iwan natin ang ating ministry. Hindi ko sinasabing layuan natin ang ating mga church or iwan natin o maghanap tayo ng ibang church. Hindi. Hindi na kailangan yun gawin. Hindi natin kailangan gawin yun. Hindi ko sinasabi na iwan natin yung ating mga pastor. Hindi, mga friend. Ang gawin lang natin is buksan yung ating isip. Mag-reflect tayo sa katuruan ni Jesus. Pag-aralang mabuti. Alright? Dahil ang katuruan ni Jesus ay very revolutionary. Very revolutionary ang katuruan ni Jesus. Marami talagang sasagasaan nito. Pero yun nga truth hurts. Ang katotohanan, si Jesus ang tanging daan. Wala nang iba. Alright? Kaya, buksan natin yung ating mga isipan, mga friend. Huwag tayong maging dogmatic. Dahil ako man sa aking sarili na alam ko naging dogmatic po ako noon. Yung tipong ayaw kong makinig sa ibang preacher. Kailangan si ganito lang. Kailangan si ganyan lang. Yung tipong ayaw kong magbasa ng ilang libro. Kailangan ito lang. Kailangan ang Biblia lang. Dahil yun nga ang naituturo sa akin noon. Pero hindi pala yun Dahil ang pang-inawa ng isang tao ay hindi rin yun ang pangunawa mo. Ang pangunawa ko, meron tayong kanya-kanyang pangunawa. Kung hindi naintindihan ng leader natin o ng pastor natin, baka maintindihan natin kung tayo ay magbabasa. Tayo mismo ang magbabasa o makikinig. Kasi nga meron tayong Holy Spirit. Alright? Hindi na natin kailangang diktahan yung ibang kapatid na ganito, ganyan ang kanyang gawin. Okay, turuan natin sila, ituro natin yung tama, pero wag na natin silang ipulis-pulis o itanod-tanod kung susundan ba nila o hindi. Dahil trabaho na yun ng Lord, yung magpulis, yung mag-judge. Ang trabaho lang nating mga pastor, mga teacher, ay magturo, magpakain. Dahil ang trabaho ng Diyos ay mag-judge. Siya na yung magpapalago sa ating mga itinanim. Ang Diyos ang magpapatubo sa mga butil na ating mga itinanim. At siya na rin ang magpapalago nito.
Hindi na natin trabaho yun. Dahil magkakaproblema talaga tayo. Lalo na mga pastor. Magkakaproblema talaga kayo kung kinukuha ninyo ang trabaho na para sa Diyos.